Gabi Pilipinas. Sa modernong panahon, naging pangangailangan na natin ang paggamit ng internet. Subalit dito sa Pilipinas, naging mainit na usapin ngayon ang mabagal at minsan hindi maaasahang internet connection. Kaya naman itong nakalipas na linggo ay sinimulan na ng National Telecommunications Commission o ng NTC ang kanilang internet speed test sa mga telcos. Ito ay upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa kanilang ina-advertise na internet speed. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit mabagal ang access ng internet sa ating bansa at paano nga ba ito masosolusyonan? Yan at marami pang iba ating sa gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtalakay sa isyong ito. Dito lamang sa Internet Service, a PTV Special Forum. Nito lamang nakalipas na linggo ay sinimulan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang kanilang internet speed test sa mga fixed broadband service. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamabagal na internet speed sa buong mundo. Sa mahigit 200 bansa, nasa rank 176 ang Pilipinas. Noong nakalipas na taon, sinimulan na rin ng Senado ang investigasyon sa naturang issue. Ang speed testing ng NTC, lumabas na pinakamababang speed ang Bayantel na mayroong lamang 563 kilobits per second na hindi man lang nangangalahati sa 2 megabits per second na kanilang ina-advertise. Pero ayon sa Bayantel, hindi umano accurate ang ginawang test ng NTC dahil may ibang bagay na nakakaapekto sa internet speed ng kumpanya. Sa mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan, tuluyan na nga bang maisasaayos ang issue ng internet sa ating bansa? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang isyong ito dito lamang sa Internet Service, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi Pilipinas, isa na namang mainit na usapin ang ating tatalakayin at Kirby, tiyak na marami ang makakarelate. May mga hugot dyan dahil naman mabagal nga ang internet service dito sa ating bansa. Tama ka dyan, Cathy. Napakahalaga ng usapin ito dahil itong ang internet na to ay siya ng pangangailangan sa trabaho, sa personal at sa kung ano-ano pang ginagawa ng ating mga kababayan para lang ma-access kung ano yung mga nagaganap sa ating komunidad. At bukod dyan, Kirby, isa daw ang ating bansa ayon sa isang research sa may pinakamahal na singil ng internet service. Bakit nga ba ganito ang naging sistema ng internet sa ating bansa at ano nga ba ang solusyon sa problemang ito? Mas magandang alamin na natin at ipakilala natin ang ating mga bisita para malaman natin ang mga kasagutan. Unahin ko na dito sa aking kalawa si Abe Olandres. Siya po ay isang new media consultant at technopreneur. Magandang gabi, sir. Kasama rin po natin, siya po ay isang journalism advisor and school paper advisor ng Manila Science High School, Mr. Aaron Tolentino. At makakasama rin po natin si Ginoong Roy Joseph Roberto, mula naman po sa Southeast Asian and Japanese Program ng National Youth Commission. Good evening. Dito naman po sa aking kanan, kasama po natin mula sa Advanced Science and Technology Institute ng Department of Science and Technology, Mr. Bani Lara. At makakasama rin po natin si Ginoong Marlon Arada. Siya naman po ang head ng Corporate Strategy and Development ng Bayantel. At ang tagapagsalita po ng NTC, sila yung nag-conduct nitong internet speed testing. Ayan, tanungin natin mamaya kung ano ang resulta. Director Edgardo Cabarrios. Magandang gabi, Ma'am Cathy, at magandang gabi ho sa lahat. Alright, sir, umpisahan na po natin. Sir, gusto lang namin humingi muna ng update kaugnay po nung ginawa po ninyong internet speed test sa mga telcos. Kamusta po yung naging turnout, sir? Yun hong ginawa noong Huwebes, no? Last week. Pilot test po yun na lahat sila inimbitahan. So, preparado po yun, nakaprepare sila kasi alam nila na i-conduct yung test.
At naroon po sila, naroon po yung mga media, naroon din po yung mga consumer. Ito inimbitahan para makita yung paano ginagawa yung test, etc. Para kung meron silang nakita na dapat i-improve sa pag-conduct po ng test, ay mai-adjust po yung proseso ng pag-conduct po ng test. Yun po yung ginawa last Thursday at of course, alam po naman natin yung result kasi lumabas na, etc. So ito po ay isang paalala sa ating mga service providers na kailangan silang mag-improve. Kung hindi nila i-improve yung kanilang serbisyo, dapat palitan po nila yung kanilang ina-advertise na para ho yung ating mga consumers, yung ating mga kababayan na nagsusubscribe sa kanila, alam kung ano yung i-expect nila sa kanilang paggamit ng serbisyo na yun. Okay, babasahin ko na rin, Kirby, para po sa ating kaalaman nating lahat. Doon po sa resulta ng speed test na yon, ang pumasa po at medyo mataas pa nga, went beyond their speed level is PLDT. Pasado po, pero normal lang, tama-tama lang ang Sky Broadband at Globe at ang pinakamabagal po at hindi po na-meet yung kanilang requirements sa speed ay Bayantel. Reaction po ng Bayantel dito, Mr. Arada? Unang-una po, gusto ko lang po i-correct siguro yung perception na pwede na pong i-generalize yung resulta ng pilot testing na yon, na parang yun na ba yung nagiging general experience ng mga subscribers ng bayan. Unang-una po, dun sa test na ginawa, meron silang several parameters and multiple test po yung ginawa. Unfortunately, dun sa instance na yun, na yung ni-release, hindi po maganda yung bottom line result. But if you look at other parameters, pasado po lahat. Jitters, latency, at saka po yung frame loss. So, meron po kami mga katanungan, kaya naman po patuloy kami makikipag-ugnayan sa NTC para kung ano man po yung kailangan may correct o kailangan naman namin gawin from the bayan side, magawa po namin. Sabi niyo po hindi sa isang press po ng Bayantel na hindi daw po accurate itong speed testing na to. Bakit po, sir? Gaya po na nasabi ko kanina, meron pong iba't ibang parameters leading to dun sa final download speed test na ni-release. Na sa tingin po namin, hindi po nagja-jive yung final output na yon dun sa mga parameters, yung mga drivers leading up to that final parameter. Okay, may katanungan ako kay Ginoong Bani Lara from the DOST. Sir, lumabas po yung resulta ng NTC regards po with the internet speed ng mga telcos. Meron po bang ginagawang programa ngayon ng DOST para po masolusyonan natin yung mas magandang access po ng internet speed sa ating bansa? May ginagawa kaming isang tawag doon ay internet exchange. So, ang serbisyo nun ay hopefully mai-attract yung mga internet content providers na mag-locate sa Pilipinas. At hindi lang mag-locate sa Pilipinas, mag-locate sa isang central na lokasyon na lahat ng networks pwedeng mag-access. Kasi meron ng mga content providers sa Bayantel, sa Globe, sa PLDT. Pero syempre, business is business. Kanila yon, kay PLDT yon, kay Globe yon. So hinihikayat namin na mag-locate sila sa isang neutral na location na lahat ng networks, malaki or maliit, ay pwedeng mag-access nung content na yon. So isa yun sa mga programa namin. Mamaya meron pang ibang mga programa ang DOST na ating tatanungin din. Pero gusto kong malaman kay Mr. Olandres, kayo po ay isang technopreneur at blog. How does the internet speed affect your work?
Ngayon, no, kung manonotice nyo, a lot of people really rely on the internet for a lot of things, even crucial things. Accessing information, communication. Kaya actually, it's a dynamic na nakita natin nag-shift na before naging texting capital tayo, bumaba yung volume ng mga texters kasi may Viber na, may WeChat na. So, ngayon yung necessity to have internet is very dependent on the speed, the latency, and actually coverage. Dati naalala nyo pa na kailangan pang umakyat ng basketball court para makagkaroon ng signal, makapag-text. Ngayon, yung reklamo ng tao is edge lang yung connection nila sa bahay or walang coverage. So, I believe na it has come to a time where internet is basically a commodity just like other utilities na tubig, kuryente, and I hope na the government would look at it that way and will do some legislative work along that path, no? Tama yung sinabi ni Mr. Olandes, no? Kasi ngayon kahit pagkuha ng taxi na ating mga kababayan ay internet na, no? ang kanilang ginagamit. Oo. Kaya gusto ko naman tanongin si Ginoong Aaron Tolentino, isa po siyang teacher. Sir, kayo po ang isa sa mga gumagamit ng internet service po from different telcos. Paano po ang nagiging diskusyon nyo sa inyong mga estudyante? Lalo, for example, nagkakaroon ng problema with the internet speed. Paano nyo nasusolusyonan yung mga ganitong problema? Okay. Siyempre sa school naman, pag nagre-research yung mga bata, kinakailangan i-prioritize nila kung ano yung mga i-research. Though we understand bagal. And they need to research yung sa oras din. Kasi minsan, pag masyado yung peak hours, no, hindi sila nakakapag-internet. And mas pinapa-prioritize na lang namin sa mga estudyante yung mga sites na i-open nila, yung mas related sa pagre-research nila. And yung mga other stuff, like, although we understand the Facebook usage is magagamit din nila for additional knowledge, nakakapag-research din sila and download ng mga e-books naman. So, the pros and cons lang sa end ng mga estudyante, yung ano yung magagawa nila para mas makatulong na hindi maging mabagal din yung kanilang pagre-research. So, yun. Si Roy Joseph Roberto, you are from the Southeast Asian and Japanese Youth Program of NYC. So, you've done some traveling, no? And makikita natin ng mga Southeast Asian countries, talagang second to the last tayo. Pero, although mabagal, na-experience mo ba yung internet service sa ibang bansa? And talagang nahuhuli ba talaga tayo? Actually, yes. I've been to several countries in the ASEAN region. And for example, in Singapore, napakabilis talaga ng internet doon. And perhaps there are some certain factors that affect the internet speed in these countries. For example, Singapore kasi isang maliit na bansa lang yan. Pero ang Pilipinas, archipelagic. So, isa yun sa mga factors kung bakit mabagal ang internet dito sa Pilipinas. Okay, mabigat talaga yung lumabas na yun dahil kahit kung iisipin mo, pangalawa naunahan pa tayo ng Pakistan, they have 4 Mbps no, kumpara sa atin. Una naman tayo sa Afghanistan. Kaya lang busy sila kasi dahil merong kaguluhan doon. Okay. Okay. Going back. Sir, Edgardo Cabarrios. Sir, right after po nung na we have pilot testing, magkakaroon pa po ba ng succeeding test po ng internet speed sa mga susunod pang mga araw? Actual test na po ang isasagawa ng NTC starting next month, October. So, hindi na po sila kasama. NTC na lang po ang magsasagawa ng test. At i-average po kasi for 1 month i-average yun. Yun ang i-release. Tama po si Juan kanina na minsan lang kasi yung ginawa yun. So, the chances are, malamang na nung oras na yon, nung ginagawa yung test, nagkaroon ng problema konti sa kanilang network. So, ganyan na lumabas. Pero kung ang gagawin ho kasi ng NTC is the whole month, kukuha ng mga data for the whole month, ay i-average yun. So, chances na tama yung result ay mas mataas kaysa minsan mo lang gagawin. Sakali, sir, na may bumagsak muli doon sa gagawin niyo pong testing, ano na po ang magiging sanctions sa atin? Well, pwede silang ireklamo sa Trade, Department of Trade and Industry kasi truth in advertising ho yan eh. So pagka sinabi nila na ang i-deliver nila ay 1 Mbps, ang na-deliver lang nila ay kalahati nun,
ang ibig sabihin, nagsinungaling sila sa kanilang mga consumers. So pwede silang isampan ng demanda sa DTI at sa NTC din po. Yung nga lang po, sa NTC, ang parusa ay 200 pesos per day. So masyadong mababa. Barya lang po yun. Yung batas po kasi is 1936 yung batas na yun. So sa DTI, yung under the Consumers Act, mataas po ang parusa doon. Okay, talagang ganun talaga. Kailangan talaga sundin talaga yung yung proseso. Ngunit marami daw factors na Kaya nga na sinabi ng ilan sa ating mga panauhin sa pagbilis o pagbagal ng internet service. Ano-ano kaya itong mga ito? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng inyong PTV Special Forum. Muli nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Po natin internet service. Kat, may katanungan ka. Kanina, Kirby, ilan sa ating mga panauhin na nagsabi na maraming mga factors na nakakaapekto sa pagbilis o pagbagal ng internet. Tanungin po natin, ano-ano po ba ito, Mr. Lara, mula sa DOST? Yung internet kasi, basically, di ba? Source at destination. Tapos maraming factors along the way. So para ilagay sa technical yung usapan, yung buy and tell link, meron niyang several segments. Mula siguro sa building ng NTC papunta sa isang cabinet na nakikita nyo sa kalye. Yun yung isang segment. Mula sa cabinet sa kalye papunta sa isang buy and tell building, pangalawang segment. Mula sa buy and tell, lalabas na sa internet. So, dun sa bawat segment na yon, pwedeng may problema, yun yung pwedeng mag-cause ng traffic. So, magandang tignan paano yung methodology kung paano ginawa yung measurement. Kasi mula doon, saka mo nakikita saan yung problema doon sa naging resulta sa buy and tell. So, ibig po sabihin, depende rin po sa ginawang testing yung lalabas na speed po ng internet? Opo, maraming pwede kasing testing. Parang siguro i-laymanize natin ng konti. Kunyari, yung internet, gawin natin galing kang Bulacan, source, pupunta ka ng Tagaytay, destination. Ngayon, lumalabas doon sa PLDT, hindi ka na traffic, mabilis yung link. Lumalabas doon sa buy and tell, na traffic ka, hindi sila pasado doon sa testing. Ngayon, mula Bulacan, papuntang Tagaytay, pwede kang matraffic sa SLEX, sa NLEX. Kung nag-skyway ka, pwedeng ganon. Pwede rin sa SLEX ka na traffic. So, iba't ibang sources yung pwedeng tignan para malaman kung saan naging problema dun sa testing. Alright. Kalahin mo, may traffic din pala sa internet. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon yun eh. Alright. May katanungan, Kat, yung ating mga bisitang estudyante mula sa FEU Diliman. Unahin ko na si John James Ramos. May katanungan. This question is for Michael Arada. Bakit po ang sinusupply niyo pong internet speed sa amin is 100 to 200 kilobytes per second. Pero ang sinubscribe ko po is 3 Mbps. Yan po. Mababa po yan. Dapat po kung ang subscription nyo ay 3 Mbps, dapat ang makukuha mo ay 3 Mbps. Now, may mga proseso po tayo dyan. Kailangan i-report. Proactively, meron din kaming ginagawang test doon sa individual circuit ng mga customer para makita namin kung down ba o hindi. So kung down po kayo, makikita at mag-appear kayo doon sa system namin kung kailangan po ba kayong i-repair. Kaya paminsan-minsan, may mga tumatawag sa inyo from our customer service, nagtatanong kung may problema kayo. Yung iba po nga, early this year, gumawa kami ng pag-aaral kung sino yung mga sa customer namin yung nagkakaroon ng problema or nagkakaroon ng fault or error doon sa sistema nila. And then, kaugnay niyan, nag-allocate kami ng 158 million pesos para pondohan yung pagpapalit ng mga linya papunta sa customer na yan. Midway na kami doon sa process and please expect na once completed, kung 3 Mbps yung subscription nyo, makukuha nyo po yan, masisigurado po namin sa inyo kasi i-minimize ng activity namin lahat ng losses and error dun sa line nyo. Sinabi niya kanina na parang highway yan, di ba? Sinimulan po namin yung activity namin from the switch
namin sa Bayantel, hanggang doon sa mga distribution namin, hanggang doon sa poste, papunta po hanggang doon sa modem ng customers. So lahat po yun iniisa-isa ng mga engineers namin to make sure na kung ano po yung subscription nyo, yun din po yung makukuha nyo para worth it naman doon sa ibinabayad nyo po. Now, kasama po namin yung taga-customer care namin, kukuhanin po namin yung Ayun, buti naman. detalye. At mamaya din po, kasama rin namin yung mga engineers namin, pupuntahan na po. Ayun. Sabay na siya sa iyo pa uwi. Mr. Arada, I have a follow-up question. Bakit po dun sa mga advertisement at sa mga kontrata, for example, no, I'm not just talking about Bayantel, this is about telcos in general. Nakalagay po up to 3 Mbps. Does that mean that we can expect 5 kbps? Because wala naman pong minimum requirement set. Merong maximum up to, but there's no minimum. What can you say about this? Meron pong minimum. Meron pong mga earlier advisories na we have to keep a certain percent nung advertised speed namin and papasa pa rin po. If I'm not mistaken, that's 80%. All right. So if you subscribe to a 3 Mbps service, 80% of that pasado pa rin po yan. Okay. Okay. Kat, may studio audience, si Darwin Amohelar, isa naman pong mamahayag galing sa Manila Standard. May katanungan. Magandang gabi. For Mr. Cabarrio, sir, sir, yung question ko, how do we know that the tests are reliable and what are the parameters and is it globally accepted, sir? Unahan, the test conducted kasi sila nag-supply ng modem. Bayantel, nag-supply ng modem, PLDT, Globe, at saka cable modem sa Sky Cable. Sa kanila, direkta ang network nila. Direkta ho yun. Walang ginamit na iba. So, pagka Bayantel yun, dire-diretso. Yung source nung doon sa test equipment ng gagaling, nilulup vacuum pabalik. So, tinetest niya yung paakyat at pabalik. Ito yun. And these are test tools, measurement tools, na mga experts ang gumawa. No? These are comparable to UCLA and the other speed test measuring tools. So, we are sure na yung lumalabas doon, accurate ang result noon. No? Yung nga lang, as I've said, dapat marami kang test results. Yung data mo, dapat marami. Kasi you get the statistics kasi for the whole month. Hindi kasi pwedeng minsan lang because there are so many factors na during that time, hindi maganda. Alanganin mo sabihin pa, just isa lang yung tinest mo, dapat marami. So if you have 1,000 test data, then it is more accurate than having 10 test data lang. Di ba? So the more test data you have, the better. So makikita mo how accurate the results would be. So itong ginawa kasi is, as I've said, pilot yun, ano? Para makita nila how it is being done. Ngayon, kung nakita nila how it is being done at questionin yun, then let us know. So that pwede nating i-adjust kasi. Pwede namang i-adjust yun, etc. Okay? But so far, as we know, wala namang suggestions what alin yung dapat palitan doon, i-adjust doon, etc. So, the actual test will be conducted na starting next month. And siguro by November, the first test results will be released. Alright. Maraming salamat sa inyo, sir. Okay. Yeah, go ahead, Kat. I have a follow-up, sir. Ito po ba mga broadband lang? Yung pong mobile internet, itetest din yun rin po ba? Yun hong rules sa mobile internet ay kasalukuyan hong pinag-uusapan. Meron hong meeting bukas para ho i-discuss itong mobile internet. Ang in-expect po by November, meron na hong rules sa pag-measure naman ng internet speed sa mobile. O kasi po, ginamit ko po yung UCLA ngayon.
250 Mbps lang yung download at 450 Mbps lang yung upload. Naka-LTE po ako. Hindi po ba? Oh yes, mabagal. Kasi sa mobile kasi yan ang maraming factors. Kung medyo malayo ka sa base station, mabagal po yan. So bumibilis ka habang lumalapit ka sa base station kasi yung signal to noise ratio kasi siya. So isa pa, kung maraming gumagamit at that time na in-access mo, mabagal din ho yun. So mas marami kasing parameters na i-consider ka in measuring mobile data. Kaya nga ho, hindi isinabay doon sa fixed. Kasi sa fixed, alam mo in a fixed location yung isa. So alam mo. Dito kasi marami. Kaya nga, i-discuss mabuti what are the parameters, ano yung mga kondisyones dito, kondisyones doon, para yung test result na ilalabas, maging accurate naman. Hindi yung ilalabas mo, hindi maging accurate, hindi mo maganda. Alright. Kat, may isa pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante, si Jose Agub, galing sa FEU Diliman, may katanungan. This question is addressed to Bayantel. Bale, simple lang naman. Is it possible to make internet service more affordable, especially the price of mobile data, wherein data caps are prominent? Tayo lang naman. Pwede naman po. Actually, 2 years ago, yung speed namin, on the average, mga 1 Mbps lang yan. As of today, nasa more than 3 at to as high as 5 Mbps per subscribers. Now, ang ginawa po namin dyan, nag-offer po kami ng speed upgrade dun sa mga existing subscribers namin. Now, kung ang jump mo is from 1 Mbps to 2 Mbps lang, pareho lang po yung presyo namin dun. Naman, mas mabilis. And most of the subscribers namin, they opted to get a higher, for example, a 3 Mbps or 4, nagdadagdag lang po siya ng fraction of that initial payable per month, mga 100 to 200 pesos lang po. So yun po yung contribution naman ng bayan para mas maging affordable yung internet service natin dito sa Basta. So the short answer is yes. Si Mr. Olandres, do you think that kaya rin mahal ang internet service sa ating bansa dahil konti lang ang nagbibigay nitong serbisyong ito? It's one of the major reasons because of competition. Naalala nyo before, there are actually a lot more. During the time na bago lumabas ang broadband, dial-up pa lang, there were a couple hundred service providers. Talaga mag-set up ng ISP pag dial up lang yung serbisyo mo. Ngayon na ang technology has progressed, nagkaroon na ng broadband talaga, DSL, konti lang ang kumpanya or providers na nakaka-afford to scale up their business. So, telcos are one of the major ones na kayang mag-scale kasi nag-offer na sila ng voice, SMS, magdadagdag na lang sila ng internet So, ang dali lang. Unlike other ISPs na originally backbone talaga nila, internet lang, walang other services. So since konti lang yung players mo, there's always the dynamics of supply and demand. Naalala nyo for a certain area na isang ISP lang ang nakakapasok, sabihin mo sa Clark or sa provincial areas, bakit sila magbababa ng presyo kung sila lang ang only service provider sa area na yan? So we see this in other industries na the more players, mas gumaganda yung competition. Parang gasolina lang yan. Parang gasolina lang yan. And even the time na pumasok si Sun Cellular, kung titingnan nyo, nag-offer sila ulit ng unlimited text, unlimited calls, biglang nag-respond si Globe and si Smart to offer unlimited text and unlimited calls as well, di ba? And that's the reason why binili na lang sila ni PLDT para mawala na yung competition. So I think in the internet service din, malaking bagay din yung number of players. And at the same time, may dynamics na sila nga hindi nagbababa Bakit kami magbababa? Because we want to hit a target annually. Ito yung gusto naming revenue. Ito yung gusto naming ipakita na performance. Because we're a publicly listed company. Bakit namin bababaan at magsasuffer yung namin? So let's stick it out as long as we can and hopefully walang makapansin. Basically, ganun yung mindset. Patigasan na lang. Patigasan na lang. Kung sinong unang umaray at sinong magbaba, sasagutin ko na lang. But until then,
dito lang ako. I'm okay with what we have. People are okay with what we're giving them. So why do we need to improve? So I think there is very little motivation to either improve or lower the cost of internet service. Kahit ako naman gusto kong tanongin si Teacher Aaron. Kasi uso na ngayon, teacher, yung paggamit ng mga e-books. No? Medyo naiiwan na po yung mga talagang ginagamit sa eskwelahan ng mga libro. Gaano po ka-importante yung internet speed sa paggamit ng mga e-books? Especially, kunyari, mabagal ang internet service. Paano tayo nakakapag-take ng mga lessons? Okay. Sa amin kasi, no, supposedly, dapat nga mas maganda online na pagtuturo, halimbawa, no, yung pagbabasa. Now, because of the challenges ng speed, we used to advise our students na i-download na muna, usually sa gabi, yung mga e-books from reliable sources. Then eventually, we have it na lang sa mga laptops nila the following day. No? Pero kung mas bibilis, hopefully, ay mas magiging mas interactive. Kasi there are instances that we need information na hindi readily available without the internet connections. Pero kung meron sana, usually kasi may classes at mga 1 o'clock, yun yung medyo traffic talaga sobra. But if you have mas mabilis, mas magiging enhance yung teaching and learning processes sa classroom. Pero sa tingin niyo po, sir, mas effective po ba yung ganitong klase ng pagtuturo? Yung mga libro na ginawa before, medyo na pag-iiwanan na para po sa inyong... Aking pananaw, parehas sila na dapat kailangan. Kasi iba pa rin yung nagbabasa kayo na using the books. No? Kasi iba yung pagkatuto ng mga bata. Kaya lang, what's good with books from the internet, mas updated. No? Mas hindi sila obsolete. Hindi katulad ng prosesong pinagdadaanan ng mga printed books na lalo na in public school, no? Pag dumating yung mga book, minsan may mga obsolete na information. Kung yung internet ay makakatulong para mas makapagbigay ng updated info sa mga estudyante. Yung mga estudyante nga ngayon, yung anak ko, grade 5, nagsasubmit sila ng homework. Meron silang website na pinupuntahan. Doon sila nagsasubmit ng homework at nakikita mo kung sino yung nagpasa ng homework at sino ang hindi gumagawa ng Talagang homework. modern na ngayon. Tanungin natin si Joseph. Nagkaroon ng investigasyon, hearings tungkol dito. Ngayon, ang NTC, binibigyan ito ng pansin. Are you positive na magkakaroon ng improvement or kahit pagbaba na lang sana ng presyo, ibigay nila sa ating mga consumer? Siyempre, positive tayo na merong magandang kahihinatnan ng internet speed sa Pilipinas. Pero upang mangyari yon, kailangan nating ituring ang internet not merely as a value-added service, but as a basic commodity. Kasi kapag basic commodity na ang turing natin sa internet, mas mare-regulate siya ng ating mga government agencies, for example, the NTC. And I think para mas maging magandang kahinatnan nito, kailangan din natin ng private sector cooperation. Kasi kung hindi makikipag-cooperate ang iba't ibang ahensya, I think malabo at mananatili tayo sa sorry and tragic state ng internet natin. But just a follow-up, kasi ang mga naman sa internet ay yung mga nasa mga major cities and municipalities and those who have gadgets, those who have computers. So do you think everyone will be open to using this? Kasi hindi rin naman lahat na ating mga kababayan ay gumagamit ng computer at mga smartphones. That is correct. Bagamat kailangan natin ng mabilis na internet, lalo na sa ating edukasyon, I think our need remains basic, stronger or better textbooks, continued teacher education, and more classrooms. But I think dun sa mga regions na gumagamit ng internet, magandang bigyang pansin ng gobyerno na i-priority yung pagpapabilis ng internet sa mga lugar na ito, lalo na't kailangan ito ng mga kabataan doon. Okay, Kat, may katanungan ako kay Ginoong Bani Lara. Sir, na yung isa sa mga programa nyo ngayon, which is the internet exchange na sana mapagtutulungan para mas mapaganda pa yung serbisyo ng internet. Sa ngayon ba, sir, meron ba, magpo-provide po tayo ng mga public Wi-Fi po, no, para ma-providean natin yung ating mga kababayan ng libreng internet. Paano po ang ginagawa nyong solusyon para dito? Okay, merong project ang ICT Office ng DOST under Secretary Louie Casambre. Nakakuha sila ng malaking budget para mag-provide ng free Wi-Fi. Ilalagay nila yung mga access points sa public places. So kunyari government hospitals, lobbies ng city halls,
I think public schools din. Bottom line, ang target nila yung mga mahihirap na municipalities, yung mga barangay doon. So ang methodology is, ang sentro ng network ay dito sa Manila. Tapos merong 14 na tinatawag na POPs or Points of Presence all over the country. Cebu, Iloilo, the major cities. Then mula sa POPs na yon, saka pupunta dun sa mga munisipyo na hinahabol nilang makonect. Sir, may target implementation. Kailan po ang target implementation ng project? Alam ko ang target nila dapat at least ang na-report tapos ata by 2015. So yun yung target na hinahabol po ngayon. Alright, so malapit na yon. Ilang buwan na lang yon. Oo. So, maganda yung nagiging yung pagtetest ng NTC ng ganito kasi nalalaman ng ating mga kababayan, especially ng mga consumer, kung tama ba yung serbisyo na nakukuha nila doon sa binabayaran nila. Oo. Tsaka, ang tanong ko pa sa NTC, meron pa bang mga solusyon na dapat pang gawin sa mga susunod pang panahon? Yan po ang sasagutin ni Ginoong Cabarrios sa aming pong pagbabalik. Muli, nagpapatuloy pa yung PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin internet service. Kat kanina may nabanggit ako kung ano pa ba yung mga solusyon para mas mapaganda pa yung serbisyo ng mga telco TC, sir. Itong mga nabanggit na mga kaparaanan, ito mga makakakontribute yan, ano? Pero hindi ito yung talagang solusyon na hinahanap natin. Yung test para malaman natin kung yung lumalabas sa UCLA, ACAMA, etc., may basihan. Yun yung isa. Ito ay makakatulong din para bumilis yung internet speed kasi ilalabas eh. So, competition dictates na pagka lumabas sa result na mababa ka, anong gagawin mo? Di taasan mo para makipag-compete ka with the others. Yung isa naman, yung IP peering, makakatulong din yan. Para kasi hindi ka na gagamit ng international bandwidth pag naka-peer ka dito sa Pilipinas for domestic traffic. Yung competition, yes, makakatulong. Talaga bang bibilis ng gusto at bababa ang presyo with all of this? Ang kasagutan po doon ay hindi. Kasi kung titignan natin sa ating mga kalapit bansa, ang gobyerno po ay nagsosubsidize. Sinosubsidize po nila yon kasi alam nila at alam din natin, international study na pagka nag-increase ang penetration mo, broadband penetration mo ng 10%, 1.38% ng GDP ang increase niyan. At pagka nagdoble ang speed niyan, 0.3% ng GDP ang increase. So alam nila, kaya nga they are investing para lumago yung kanilang SMEs, para lumago yung negosyo. Kasi kailangan yan eh. Ang internet kasi is a tool for business, tool for commerce. So dapat mapababa mo presyo, mapabilis mo siya. So ito ho yung pinag-uusapan at iminungkahi ho ng NTC ang pagkakaroon ng comprehensive na plano para dito. Interagency po yan kasama ang private sector, consumer groups, para mapagplanuhan ano yung areas na pupuntahan ng gobyerno, ano yung pupuntahan ng private sectors. Remember po na ito ay very capital intensive. Open po siya, yun nga lang wala akong gustong pumasok at maglagay ng national network. Napakamahal po yan. Okay. I-connecta mo yung entire country, may submarine cable ka, napakamahal po yan. Okay. May katanungan pa po ang ating mga miyembro ng studio audience. Tawagin natin si Benjamin Virata Jr. ng FEU Diliman. Po kay Director Cabarrios po, kailangan na po ba gumamit ng users ng fiber optic at tanggalin na po ang copper wires? May economic life pa rin ng copper wires kasi nariyan na siya. So sayang kung itatapon mo lang. Pero hindi na siya dinedevelop. Yung DSL mukhang huminto na siya kasi mura na ho ngayon ang fiber optic. Nagmumura siya. So ang tendency ng mga bagong nag-install hindi na gumagamit ng copper. Puro na fiber optic. Kasi kung copper, ninanakaw po kasi yung copper. Yun ay isang problema dyan. So at saka, well, as I've said, nagmumura na kasi yung fiber.
at yung radio technologies nag-i-improve, nagiging frequency efficient siya. So, marami na rin ang gumagamit ng mabilis na rin speed ng mga yan. So, dalawa yan, ano? You go fiber and use yung high capacity radio facilities. So, pwede yan. Pero yung copper mukhang hindi na ginagamit. Wala nang nag-expand using copper. Okay. May katanungan din po mula sa kasama natin sa media, mula sa Philippine Star, Ms. Louie Desiderio. Yung question ko po para kay Director Cabarrios, babalikan ko lang po yung pilot test. Apples to apples po ba yung naging comparison? Pare-pareho po ba yung metrics for all the ISPs? Thanks. Yes, kasi na-identify talaga na dapat sukatin mo yon doon sa area na may full control yung network provider. Iwasan mo na pumasok ka sa area na wala silang control. Kasi kung wala silang control, may dahilan sila na sabihin, control dyan, kaya mabagal. Kaya ang ginawa is, sila nag-supply ng modem, kinabit sa network nila, ang nilagay lang ng NTC yung test measurements. Yung tool ang ginamit. Yun lang ang ginamit ng NTC para i-measure sila. Ganon din ang ginawa. Lahat sila nag-supply ng kanyang mga modems, cable modems, Sky Cable, etc. Ang pinrovide lang ng NTC is yung measuring tool, yung equipment na ginawa. Yun lang. So, sigurado kami na tama yun eh. Sigurado kami na tama. As I've said, minsan lang kasi yun. So, there may be other reasons kasi pwedeng on that time and that day, etc., medyo nagkaroon ng konting problema sa network. So, hindi nila pwedeng sabihin na may problema sa outside the network. Hindi. Kasi sinigurado namin na doon mismo sa network. Okay, Director, I have a follow-up question. Bakit ngayon lang po nagte-testing, speed testing ang NTC? Hindi po ba ito routine? Hindi po ba ito laging isinasagawa? Kasi yung procurement ho ng equipment, medyo may kamahalan din ho kasi yung equipment at pinayagan ho kami na makabili ng equipment na yun. So, sinimulan, by next year ho, makakabili pa ng 3. So, meron tayong Luzon, Visayas, and Mindanao. So, magiging nationwide po? Yes, magiging nationwide na ho siya ang test. Okay. Okay, marami pa sana tayong mga katanungan at kaso kulang talaga tayo sa oras, kaya hinga na po natin ng mga huling mensahe ang ating pong mga panauhin. Unahin ko na si Ginoong Abe Olandres, isa pong blogger ng New Media Consultant at Technopreneur. I believe the issue of internet speed in the Philippines is a community issue. Lahat ng stakeholders dapat may may pakialam, gobyerno, private sector, even the users themselves. There should be some sort of common goal to achieve na lahat tayo across the board will be satisfied with the speed and the coverage of the connection. And malaking bagay po, sabi nga ni Secretary earlier, yung role ng gobyerno. Because in other countries, ang laki talaga ng investment nila. Sila ang gumagawa ng highway or ng backbone so that any small players, big or small players actually, can connect to that and provide service to a locality or a specific, a specific district. So, ang dali mag-compete or pumasok sa internet service na business kung neutral yung backbone. Ngayon, yung backbone natin is dominant. The two biggest ISPs eh. So kung gusto mong magpumasok sa negosyo, sasakay ka sa backbone nila. So syempre mahal yung bili mo nun para ibenta sa subscribers mo. So I think if the government can do the same thing that they did in National Power Grid and the LECs, the highways, and all of that, I think mas mapabilis yung realization na maging modern talaga yung internet infrastructure natin sa Pilipinas. Alright. May huling mensahe po mula kay Mr. Aaron Tolentino, isa pong school paper and journalism advisor ng Manila Science High School. Maaaring matagalan pa yung pagkamit natin ng estado na mapabilis yung internet connection. Pero habang nag-aantay tayo, hindi dapat tumakahadlang upang hindi natin magagawa yung mga araw-araw nating tungkulin. No? Una lang na tip sa mga estudyante, kailangan i-maximize nyo lang yung paggamit, i-prioritize yung mga gagawain, and huwag kayong sasabay that much. Kung sobrang dami na yung gumagamit, pili kayo ng oras na
na konti lang yung gumagamit. So parang ganun. So yun po. Alright, huling mensahe naman po ni Ginoong Roy Joseph Roberto galing naman po sa NYC. Alam niyo, we can only talk so much or debate so much about all these technicalities na sinisisi natin kung bakit ang bagal ng internet sa Pilipinas. But I think it's really an economic policy issue. Kailangan natin ng mas matitibay na polisiya upang i-standardize natin ang pricing at implementation ng internet sa Pilipinas. Ayon nga sa IT and Business Process Applications Association of the Philippines, it actually targets $25 billion in revenues and 1.6 million jobs in 2016. Kung mananatiling ganito sa Pilipinas, maaapektuhan ang IT BPO industry sector ng ating bansa. Maraming salamat. Uling mensahe po mula kay Mr. Bani Lara ng DOST. Siguro yun nga po, I agree dun sa sinabi nila, multisectoral yung problema. Kami sa government can only do so much to help solve the problem. Other sectors should also pitch in dun sa solution. Okay. Alright, maraming salamat. Huling mensahe naman po ni Ginoong Marlon Arada galing naman po sa Bayantel. Sir. While waiting for the full implementation ng IPP ring for the industry at saka yung iba pang initiatives from the government to ease up yung investment requirement para mapaganda yung internet service natin, including the speed. Kami naman on the service provider side, we're doing we can actually to improve yung customer experience, lalong-lalo na doon sa mga subscribers namin na nasa Metro Manila at sa various parts ng bansa. Kami po ay naglalaan ng mga pondo upang mapaganda ang serbisyo papunta po sa inyo. At ang pagpasok po ng Globe Telecom sa Bayantel, nagbukas po ito ng iba pang oportunidad para naman mas ma-improve pa yung serbisyo ng bayan. Meron na po silang tinitingnan na modernization program and makikinabang po ang bayan doon. Higit sa lahat makikinabang po yung customer ng bayan. Thank you very much. And tagapagsalita po ng NTC Director Edgardo Cabarrios. Maraming salamat po. At tama po yung pagkakasabi na kailangan pagtulungan po ito. No? Lahat po ay kailangan tumulong. Hindi po pwede na private sector lang kasi kung private sector invest, kailangan po ng financial return yan So, mahal. So, dapat pagtulungan ho ng lahat. Nariyan ng gobyerno, nariyan ng consumer groups, nariyan ng mga private telcos, etc. So, lahat magtulong-tulong para yung gap natin sa ibang bansa ay mapaiksi natin sa lalong madaling panahon. Tayo po ay gumagamit ng internet sa maraming kadahilanan dahil naging bahagi na ng ating buhay ang paggamit ng teknolohiya. Kaya't nakakalungkot pong isipin na ang Pilipinas ay nahuhuli sa koneksyon sa internet kung ihahambing sa kalapit na mga bansa sa Timog Silangang Asya. Naway ang problema pong ito ay mabigyan ng agarang aksyon para na rin sa patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya. Mabilis, mura at maaasahang internet. Ito ang inaasam nating mga Pilipino. Hindi naman po imposible na mangyari ito kung ang sektor ay makikisa sa pagresolba sa isyong ito. At paalala lamang po sa ating mga kababayan, huwag hayaang mauwi sa adiksyon ang atraksyon sa paggamit ng internet. Gamitin sa matalinong pamamaraan ang inyong oras at panahon. Ako po si Cathy San Gabriel. Kasama si Kirby Cristobal, naway nakatulong ang inyong isang oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Internet Service, a PTV Special Forum.